Daan-daang libong PUV drivers at operators sa buong bansa ang nakinabang sa dalawang programang inilunsad ng pamahalaan para sa sektor ng transportasyon. Ito ay nagsisilbing tulong ng gobyerno para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Si Vel Custodio sa sentro ng Balita Live. Jules, mahigit 257 drivers at operators na ang nakikinabang sa fuel subsidy program ng pamahalaan habang nai-release na rin ng 1 billion pesos sa pondo sa Department of Transportation para naman sa service contracting program na sinimulan na nitong April 15. Batayan sa ulat ng Department of Budget and Management. Fina-finalize ng DSWD ang listahan ng mga probinsya para sa tuloy-tuloy na ayuda. Sa huling datos, mahigit 1 milyong driver na ang nasa listahan ng cash relief assistance. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, mahalaga ang physical payout para sa verifikasyon at para maiwasan ang duplication at double claiming. Aminado naman ang ahensya na may kumakalat na maling impormasyon patungkol sa sistema ng cash relief assistance ng DSWD. May ilang nagtatangkang mag-double claim na dumadagdag pa sa payouts. And here we have that problem, yung tinatawag na lista. And I think I agree with the call of the chairman. I think we're going to look at the LTFRB and yung DITC for the PEMEDES na talagang dapat yung lista po nila, dapat clean na po talaga. Kasi nakakapagtaka po, paano po lumobo ng ganito na, in fact, during my conversation with Secretary Rex, he mentioned nga, yung iba dun, walang driver's license. Lahat naman po tayo dito nabibiktima ng oil crisis. Dapat walang lamangan po, di ba? Batay naman sa ulat ng DICT, mahigit 377,000 TNVS drivers at delivery riders na ang sakop ng payouts. Nagsagawa rin sila ng face-to-face payout dahil sa mga problema sa online system kagaya ng maling bangko e-wallet accounts. Pinuna naman ni Committee on Transportation Chairperson Franz Pumaren ang hindi pagtutugma ng datos ng DSWD at DICT na dapat agad maisaayos. Sa usaping langis, sinabi ng DOE na partially open pa rin ang Strait of Hormuz. Bagamat bumaba ang presyo ng diesel at gasolina simula April 14, mataas pa rin ang net increase nito kumpara noong Enero. Nananatili pa ring lampas 40 pesos ang net increase ng diesel kumpara noong Enero. Mahigit 20 pesos naman ang net increase sa gasolina, habang 65 hanggang 71 pesos kada litro ang kerosene. Tatlong forward scenarios ang tinitignan ng DOE kung saan may 40% possibility na ma-extend ang ceasefire para maipagpatuloy ang dialogue ng US at Iran. Sa ganitong sitwasyon, posibleng bumaba sa 75 hanggang 95 pesos ang presyo ng diesel at 60 hanggang 75 pesos naman sa gasolina. Posible rin bumalik sa normal ang presyo ng mga produktong petrolyo sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Jules, samantala nananawagan naman ang mga nasa trucking sector ng tulong sa gobyerno dahil isa rin sila sa mga sektor na apektado ng mataas sa presyo ng langis pero hindi sila kasama sa ayuda program ng pamahalaan. Nananawagan din ng mga grupo ng mga tsuper na muling balikan at pag-aralan ang pagpapatupad sa oil deregulation law. Balik sa iyo, Jules. Maraming salamat, Vel Custodio.